Hi! Welcome sa aking kusina. Gagawa tayo ngayon ng cake na no-bake. Unang-una ay gagawin natin ang custard filling. Kailangan natin ng 4 egg yolks, 1 cup of white sugar, 1/2 teaspoon of salt, 2 teaspoons of vanilla extract, at 1/4 cup ng cornstarch. Pagsamahin natin sa isang cooking pot ang ating mga ingredients at haluin gamit ng wire whisk. Kapag nahalo na ito, ay lalagyan natin ng 1 big can or 370 ml of evaporated milk. Paunti-unti lang po sa paglagay para mas madali po itong haluin. Haluin ng mabuti para maiwasan nating magbubuo-buo ang ating custard filling. 3 portions po ang pagbuhos ko ng evaporated milk hanggang sa ito ay maubos. Kapag naibuhos na ang lahat ng evaporated milk, ay haluin ito at isalang ito sa kalan sa mahinang apoy lamang. Habang nakasalang po ito sa apoy, ay haluin po natin itong mabuti at huwag na huwag pong titigilan sa paghahalo dahil madali pong masunog ang custard filling. Lulutuin lang natin ang custard filling hanggang sa ma-reach natin ang desired consistency. Kapag lumapot na ang custard mixture, ay maglagay tayo ng 100 grams ng butter. Or pwede rin ng refrigerated margarine. Haluin lamang ang custard filling hanggang sa matunaw na ang ating nilagay na butter or refrigerated margarine. Patayin natin ang apoy at iset aside natin ang ating custard mixture at hayaan itong lumamig. Naglagay ako ng cling wrap sa ibabaw mismo ng ating custard filling para hindi ito mag-elephant skin or mag-create ng film sa ibabaw. At habang pinapalamig natin ang custard filling, ay gagawa tayo ng coffee dip. Sa isang tub, naglagay lamang ako ng 1 cup ng maligamgam na tubig, 1 teaspoon ng coffee powder, at 1 teaspoon ng cinnamon powder. Haluin itong mabuti hanggang sa magsama-sama ang lahat ng ingredients. Ngayon naman ay balikan natin ang pinalamig natin na custard filling. Kapag hindi na ito mainit, at best kapag chilled, ay lalagyan natin ito ng 250 ml of all-purpose cream. Gamit ang wire whisk, ay haluin itong mabuti hanggang sa maging well-blended ang lahat ng ingredients. I-chill muna natin ng 1 oras ang custard filling. Matapos i-chill, ay nilagay ko ito sa isang lalagyan kung saan mas mapapadali ang pag-a-assemble natin ng cake mamaya. Sa container naman, ay gumamit ako dito ng plastic container na ang shop link at ang size ay nasa description box. Kasyang-kasya dito ang 1 graham cracker. Ang dessert na ito ay kalasa ng Boston cream cake. Pero hindi tayo gagawa ng cake at gagawin lang nating alternative ang graham cracker. Bago natin ihilera ang graham cracker sa ating mga tub, ay dinip ko muna ito sa ating coffee dip. Pagkatapos ay ilalagay natin sa ibabaw ng graham crackers natin ang custard filling. So sinukat ko po ito gamit ang ating timbangan na nasa 50 grams per tub. Lalagyan lang muna natin ng custard filling ang lahat ng tub bago natin gagawin ang susunod na proseso. Ngayon naman ay sa parehong proseso ay gagawin nating i-dip ang lahat ng ating graham crackers at ilagay natin ito sa ibabaw ng custard filling. Pagkatapos po ay ilalagay na naman natin ang custard filling na nasa 50 grams per tub. Lagyan lang natin ng filling ang lahat ng tub hanggang sa maubos na ang ating custard filling. Ngayon naman ay ilagay natin ang ating panghuling layer ng graham crackers. Sa punto pong ito ay hindi na ako naglagay ng custard filling. Ang ilalagay natin ay chocolate sauce. Meron ako ditong 250 grams ng dark chocolate chocolates at tutunawin lang natin ito sa 80 grams na hot water. Takpan muna natin ito ng mga nasa 5 minutes para matrap ang init at matunaw ang chocolate. Ngayon naman po ay bukusan natin ng chocolate sauce ang bawat tub. Pwede pong ang panghuling layer ninyo ay itong chocolate sauce na. Pero ang ginawa ko po ay dinagdagan ko ito ng mga chocolate droplets sa ibabaw para mas magiging chocolatey ang ating cake dessert. Bale, naghanda lang ako ng 100 grams ng chocolate droplets at hinati-hati ko na ito sa ating 8 tubs ng ating dessert. Hindi ko talaga alam kung ano ang pangalan ng dessert na ito, kaya ang ipapangalan ko na lang ay graham custard layers. Nakapagbenta na ako nito noon, mga around 2023,
habang hinihintay ko ang anak ko sa labas ng kanyang school. Marami rin kasing parents and guardians na naghihintay sa kanilang mga anak, kaya naisipan kong ibenta ito. Kagaya ng iba kong mga pastries and cake products, ay isa rin ito sa mga binabalik-balikan ng aking customers. At sa muli, ito po ang ating graham custard layers. Thank you so much for watching. Kung nagustuhan mo ang video ito, don't forget to like and subscribe.